Hello guys! Welcome sa aking channel. Ang movie series na ito ay isang action at drama. Tara at simulan na natin. Si Yuzo ay isang huwarang estudyante sa kanilang klase. Hindi lang siya matalino, kundi mabait at magalang din, kaya labis siyang nirerespeto ng lahat. Tahimik at maayos ang takbo ng buhay ni Yuzo, hanggang sa dumating ang isang transfere. Ipinakilala ng guro ang bagong estudyante na si Sok-chan, ang pambansang kampyon sa boxing sa high school. Nagpalakpakan ang buong klase, maliban kay Yuzo. Bigla siyang natigilan, tila nakakita ng multo. Pagkaalis ng guro, agad na binugbog ni Sok-chan ang pasaway sa klase at ipinakita ang kanyang pagiging leader sa pamamagitan ng takot. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Yuzo, hinaplos ang pisngi nito, at binati siya na parang matagal na silang magkakilala. Tinangka ng class leader na awatin siya, pero si Sok-chan ay walang pakialam. Pati mga babae sa klase, binubuli din niya. Maingat na hinawakan ni Yuzo ang braso ni Sok-chan at nakiusap na tumigil na siya. Pero imbes na kumalma, mas lalo itong nagalit. Galit na sinigawan ni Sok-chan si Yuzo, sinasabing nakalimutan na raw nito ang mga aral ng nakaraan. Doon nalaman ng lahat na si Sok-chan pala ang nambubuli kay Yuzo noong high school pa sila. Kapag humihingi ng tulong si Yuzo noon sa guro, mas lalo pa siyang pinahihirapan. At ngayon, bumalik ang bangungot. Bagsak si Yuzo sa sahig, daing ng daing sa sakit. Doon niya napansin ang isang ballpen. Nanginginig man, pinulot niya ito. Tinawanan siya ni Sok-chan, tinawag siyang duwag, at kinuha pa ang kamay ni Yuzo para itutok sa kanyang mata, sinasabing, "Sige, tusukin mo." Pumutok ang lahat ng kinimkim na takot at galit ni Yuzo. Sa sobrang emosyon, bigla niyang tinusok ang mata ni Sok-chan. Natigilan ang buong klase, napasigaw sa sakit si Sok-chan habang hawak ang kanang mata. Dahil ginamit ni Yuzo ang ballpen bilang sandata at nabulag si Sok-chan sa isang mata, hindi ito itinuring na self-defense. Umiiyak ang ina ni Yuzo, walang magawa. Hindi niya akalain na ang unang pagkakataong lumaban siya ay siyang sisira sa kanyang magandang kinabukasan. Sa biyahe papuntang kulungan, walang gustong umupo sa tabi ng lalaking nasa hulihan ng bus. Dahil inagaw ng isang lalaking may kulay ginto ang kanyang upuan, napilitan si Yuzo na umupo sa tabi ng nakakatakot na lalaki. Pagdating nila, kinuha ng mga gwardya ang lahat ng gamit nila. Muling nilapitan si Yuzo ng lalaking nagngangalang Hanmin at tahimik na nagtanong kung bakit siya nakulong. Mahinang sagot ni Yuzo, tangkang pagpatay. Nagulat ang lahat. Agad na humingi ng tawad si Hanmin at sinabing pareho raw ang kaso nila. Pero kalaunan, nang ipakilala nila ang sarili sa ibang preso, inamin ni Hanmin na simpleng magnanakaw lang pala siya. Ipinaliwanag ng isang veteranong preso sa kanila ang mga patakaran sa loob ng kulungan. Dito, ang hierarkiya ay nakabase sa lakas. Ang mga kamao ang batayan ng ranggo. Kaya kung hindi marunong lumaban, mas mabuting magtago at huwag magpansin. Tatlong grupo ang namumuno sa kulungan. Una, si Sang Haeb, dating world champion sa judo at hindi matalo sa laban. Pangalawa, si Wanjun, isang malaki at matipuno na lalaking nagwawala kapag nagagalit. Pangatlo, si Sung, maliit na lalaki pero kayang patumbahin kahit sino. Nagkaisa sina Wanjun at Sung para maaga ang kapangyarihan. Nagkunwari silang nag-aaway at sinisi si Sang Haeb na sinaktan sila at ninakaw ang mga sigarilyo. Dahil dito, ikinulong si Sang Haeb sa solitary confinement. Kaya naiwan sa kanila ang kapangyarihan. Pero kahit sila pa ang mga leader, may isang lalaking mas mataas ang respeto ng lahat, si Do-hyun, ang lalaking katabi ni Yuzo sa bus. Siya ang pinakabatang world champion sa MMA at tinawag ng mga banyagang media bilang superhuman. Isang araw, umuwi si Do-hyun dala ang mga bulaklak at regalo para sa kaarawan ng kapatid. Pero pagbukas niya ng refrigerator, puro dugo ang laman. Kinabahan siya at naghanap sa bahay, doon niya nakita ang kapatid niyang nakahandusay sa dugo. Biglang may sumakal sa kanya mula sa likod, hindi alam ng salarin kung gaano kalakas si Do-hyun. Agad niyang nabali ang binti ng lalaki. Nang makita ang patay na ina, sumabog ang galit niya. Binugbog niya ng husto ang isa pang magnanakaw hanggang mawala nito ng malay. Sinubukan pa ng isa pang kriminal na umatake, pero agad din niyang pinabagsak. Sa huli, napatay niya ang tatlong magnanakaw, at nakulong siya dahil sa labis na pagtatanggol sa sarili.
Sa loob ng kulungan, takot si Yuzo kung paano siya mabubuhay. Isang araw, nasugatan ang isa sa mga manlalaro ng soccer, kaya siya ang ipinalit. Sa unang sipa pa lang, tinamaan niya sa ari si Wanjun. Natawa ang mga preso, pero sinabi ng isa na malaki ang gulong papasukin ni Yuzo. Hinayla siya ng ilang lalaki papunta sa sulok para bugbugin. Bumalik sa isip ni Yuzo ang mga masasakit na alaala ng pambubuli. Sa desperadong sandali, napadaan si Do-hyun. Agad na humingi ng tulong si Yuzo. Medyo natakot si Wanjun kay Do-hyun, pero binalaan pa rin niya itong huwag makialam. Nagatubili si Do-hyun, pero sa huli, tinulungan niya si Yuzo. Dahil sa ginawa nito, pinahiya ni Wanjun si Do-hyun at sinabing mamamatay tao kang nagpapanggap na mabait. Nilusob niya ito, pero mabilis na naiwasan ni Do-hyun ang lahat ng suntok at tinapos ang laban sa isang malakas na suntok. Mula noon, labis na humanga si Yuzo sa kanya. Pero dahil doon, isinama ni Wanjun si Yuzo sa listahan ng gusto niyang gantihan. Habang naghahanap si Yuzo ng paraan para makaligtas, dumalaw sa kanya si Sok-chan. Bulag na ang kanyang kanang mata, at tuluyan nang natapos ang karera sa boxing. Galit na galit siya at sinabing hinihintay niyang lumabas si Yuzo, at yun daw ang simula ng impyerno nito. Hindi maipaliwanag ni Yuzo ang takot. Umiiyak siyang nakiusap na patawarin siya, pero sinabi lang ni Sok-chan na hindi niya ito kayang patawarin, saka umalis. Simula noon, araw-araw ay puno ng takot ang buhay ni Yuzo. Sa araw, binabantaan siya ni Wanjun. Sa gabi, ang mukha ni Sok-chan ang bumabalik sa kanyang panaginip. Isang araw, nakita niyang nag-eensayo si Do-hyun. Naglakas loob si Yuzo at araw-araw ay dinadalhan ito ng gatas. Sa una, inakala ni Do-hyun na gusto lang ni Yuzo magpalakas sa pamamagitan ng pangungunyapit, kaya malamig niya itong tinanggihan. Pero hindi tumigil si Yuzo. Sa huli, buong tapang niyang nakiusap, turuan siyang lumaban. Hindi dahil gusto niyang mag-higanti, kundi gusto niyang maging matatag at normal na tao. Tinanong siya ni Do-hyun kung bakit niya gustong matuto. Sagot ni Yuzo, pagod na akong tumakbo. Lagi akong tinatakasan ang problema. Galit ako sa sarili ko dahil mahina ako. Gusto kong magbago. Natahimik si Do-hyun. Sa wakas, pumayag siyang sanayin si Yuzo, pero may kondisyon, tatakbo siya ng 100 laps sa loob ng 40 minuto. Pagkarinig ni Yuzo ng salitang simula, agad siyang tumakbo. Sa una mabilis, pero kalaunan, nauubusan siya ng hangin, namumuo ang sakit sa mga paa, at halos maduling sa pagod. Pero hindi siya tumigil. Sa isip niya, ito na lang ang pagkakataon niyang baguhin ang buhay niya. Sa ika-70 laps, halos himatayin na siya. Nagsuka, bumagsak, at muntik nang sumuko. Sinabihan pa siya ni Do-hyun na hindi kahihiyan ang tumigil, pero naalala ni Yuzo ang dating sarili niyang duwag. Kaya pinilit niyang tumayo. Sumigaw siya na parang hayop at tumakbo hanggang mawala ng malay. Kahit hindi niya natapos ang pagsubok, tinanggap pa rin siya ni Do-hyun bilang estudyante. Dahil sa koneksyon ni Do-hyun sa warden, lumipat si Yuzo sa kanyang selda. Agad siyang sinubukan sa physical test. Hindi man lang siya marunong mag-push up ng maayos, at ni isang pull-up, hindi niya magawa. Napabuntong hininga si Do-hyun. Pero tinulungan niya si Yuzo hanggang sa magawa nito ang unang pull-up. Doon nagsimula ang matinding pagsasanay. Sa mga unang araw, nanghihina pa rin siya. Kaunting push-up lang, bagsak agad. Pero araw-araw, itinulak niya ang sarili sa hangganan. Kumakain siya ng marami para lumakas. Habang tumatagal, lumalakas ang mga kamao niya, unti-unting nabubuo ang kanyang mga kalamnan. At minsan pa nga, napuputol ang resistance band dahil sa lakas niya. Nang dumating ang tamang panahon, tinuruan siya ni Do-hyun ng mga teknik sa pakikipaglaban at kung paano tumanggap ng suntok. Unti-unti, ang dating mahina at takot na si Yuzo ay naging isang matatag at marunong lumaban na lalaki. Lahat ng preso ay namangha sa kanyang pagbabago. Samantala, sa labas ng kulungan, naglalakad si Sok-chan sa kalsada, halatang walang direksyon. May kotse sa likod niyang bumusina at minura siya ng mga sakay. Sinabing bulag ka ba? Tumimo yun sa puso ni Sok-chan. Nilapitan niya ang kotse, sinipa ang side mirror, at binugbog ang dalawang lalaki. Napanood ito ng isang leader ng gang na nagngangalang Wuyang. Napahanga si Wuyong sa likas na talento ni Sok-chan at gusto niya itong kunin bilang miyembro ng kanyang grupo.
Ngunit wala talagang interes si Sok-chan sa alok niya hanggang sa mapansin ni Woo-yong ang kanyang bulag na kanang mata. Ipinangako ni Woo-yong na kaya niyang ipagamot iyon at mas palalakasan pa siya. Nang marinig ito, unti-unting nagbago ang isip ni Sok-chan. Samantala, sa kulungan, nagsasanay pa rin si Yuzo, nakapwesto sa horse stance habang nag-aaral. Nagtaka si Hanmin kung bakit ganoon siya kaseryoso sa pag-eehersisyo. Sabi ni Yuzo, gusto lang niyang lumakas. Pero habang tumatagal, nagustuhan na rin niya ang pakiramdam ng pagod at disiplina. Isang araw, may masamang balita si Hanmin, si Do-hyun ay lampas na sa edad na 23 at lilipat na sa kulungan para sa matatanda. Habang nag-eensayo, napansin ni Do-hyun na hindi na nakakapokus si Yuzo. Kaya pinagsabihan niya ito, galingan mo habang magkasama pa tayo. Hindi natin alam kung kailan mauubos ang oras. Di nagtagal, nakita ni Yuzo na binubuli si Hanmin. Agad niyang inawat at pinrotektahan ito. Tinangkang pagbuhatan siya ng kamay ng mga bully, pero ngayong malakas na siya. Kaya na niyang lumaban. Nang malaman ni Wonjon na nasaktan ang mga tauhan niya, nagalit siya. Pinatawag niya si Yuzo sa workshop para ayusin ang lumang utang at bagong gulo. Humingi ng tawad si Yuzo at ipinaliwanag na ang mga tauhan ni Wonjon ang unang nang bully kay Hanmin. Pero hindi siya pinakinggan ni Wonjon at bigla siyang sinuntok sa ulo. Nakaiwas si Yuzo sa pangalawang suntok at nasampal si Wonjon nang hindi sinasadya. Nagalit si Wonjon, labis na napahiya, kaya binagsak niya si Yuzo sa sahig. Tumayo si Yuzo, pero parang walang epekto ang mga suntok niya. Parang bakal ang katawan ni Wonjon, at bawat suntok nito ay parang martelyong bumabagsak. Bumagsak si Yuzo, nanginginig at daing ng daing. Pero sa gulat ng lahat, muli siyang tumayo, mataas ang determinasyon. Sinugod niya si Wonjon, pinagsusuntok sa mukha ng sunod-sunod hanggang mawala nito ng malay. Bago pa siya tuluyang lamunin ng galit, pinigilan siya ni Do-hyun, natatakot na baka maging katulad siya nito, isang mandirigmang naligaw sa sobrang galit. Samantala, sa labas, naging mas malupit si Sok-chan. Sa dami ng laban at dugo, naging malamig na ang puso niya. Sa huli, naging paboritong tauhan siya ni Woo-yong, isang mamamatay na tapat sa utos. Kinabukasan, inihanda ni Do-hyun ang masarap na tanghalian para kay Yuzo. Pagkatapos nilang kumain, nagkaroon sila ng unang totoong sparring match. Napansin ni Do-hyun na nagpipigil si Yuzo. Kaya sinigawan niya ito, huwag kang magpigil. Dapat buo ang loob mo. Lumaban si Yuzo ng buong lakas, pero huminto ang kamao niya sa huling segundo. Nagalit si Do-hyun at pinaalalahanan siyang kapag nagduda siya kahit sandali, doon siya matatamaan. Gayunman, proud pa rin siya dahil nagbago na si Yuzo, matatag na. Ipinahayag ni Do-hyun na tapos na ang kanilang pagsasanay. Doon nalaman ni Yuzo na lilipat na pala ito sa kulungan ng matatanda ngayong araw. Bago umalis, sinabi ni Do-hyun, mas mahigit ang petang ay walang swim bladder. Kapag tumigil silang lumangoy, lulubog sila at mamamatay. Sana, huwag ka ring titigil, mas mahigit. Pagkaalis ni Do-hyun, hindi napigilan ni Yuzo ang luha. Ang tanging nagawa niya ay mag-ensayo araw at gabi para mapuno ang lungkot sa dibdib. Habang papasakay si Do-hyun sa bus, lumingon siya sa kulungan sa huling pagkakataon. Sa parehong oras, isang dating preso na ngayon ay tauhan na ni Sok-chan ang nagyabang sa kanya, sinabing malakas na raw si Yuzo ngayon. Ngumiti lang ng malamig si Sok-chan. Kinabukasan, muling bumisita si Sok-chan sa kulungan at tinanong si Yuzo kung nagsasanay ba siya para labanan siya. Hindi sumagot si Yuzo. Sa halip, tinawanan niya si Sok-chan, sinabing hindi pa rin ito nagbabago. Ngumisi si Sok-chan at sinabing inaabangan niya ang araw na lumaya si Yuzo. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na si Sang Hae mula sa pagkakakulong mag-isa. Nabalik din si Yuzo sa dati niyang selda. Tinignan siya ni Sang Hae at seryosong tinanong kung gusto niyang palitan siya bilang leader ng grupo. Sagot ni Yuzo, kalmado lang, wala akong interes. Nagulat si Sang Hae, akala niya ay adik sa laban si Yuzo. Sa paglilinis ng kulungan, nilapitan siya ni Sung-yong at hinamon ang laban. Sabi niya, kapag nanalo ka, gagawin ko lahat ng gusto mo. Ngumiti si Yuzo at sagot niya, tumigil ka na lang sa pambubuli. Pumayag si Sung-yong. Dumating ang araw ng laban, pero biglang nawala si Yuzo. Tinawanan siya ni Sung-yong at tinawag na duwag. Nakita yun ni Sang Hae,
Kaya nagsalita siya sa lahat. Sabi niya, ang pakikipaglaban ay walang dulot na maganda. Puro sakit at parusa lang. Hindi tayo dapat mabuhay bilang basura. Pagkatapos niyang magsalita, dumating si Yuzo. Agad umatake si Sung Yong, mabilis at marahas. Hirap si Yuzo sa una, pero hindi siya sumuko. Nang akala ni Sung Yong na panalo na siya, tumayo si Yuzo muli. Hinawakan niya ang binti ni Sung Yong at tinamaan ito sa hita, pagkatapos ay ginamit ang chokehold, at tuluyang tinalo ang kalaban. Mula noon, kinilala si Yuzo bilang pinakamalakas sa kulungan. Sa tulong ng kanyang pangunguna, natigil ang mga gulo at pambubuli. Naging maayos at tahimik ang kulungan, at maging ang mga dating kaaway niya ay naging kaibigan. Tinuruan pa siya ni Sung Yong ng mga teknik sa sipa. Samantala, sa kulungan ng matatanda, nagsimula si Do Hyun ng panibagong yugto ng pagtubo sa sarili. Pero sa puso niya, walang makakapalit kay Yuzo, ang unang estudyante niya. Dahil sa magandang pag-uugali, nakalaya ng maaga si Yuzo. Bago siya lumabas, bumalik muna siya sa training yard at inalala ang mga araw nila ni Do Hyun. Lumabas siya ng kulungan na may pasasalamat sa puso. Ngunit bago pa siya makapahinga, muling bumalik si Sok Chan. Nilapitan siya nito at sinubukang pahiyain gamit ang tokwa, isang insulto para sa mga ex-convict. Pero hindi pinansin ni Yuzo. Para sa kanya, parang bata lang ang asal nito. Walang paligoy-ligoy, nagsimula ang huling laban nila. Si Sok Chan, sanay sa laban, mabilis at marahas. Binugbog niya si Yuzo na parang punching bag, at habang tumatagal, lalo siyang nagiging bastos. Minura pa ang ina ni Yuzo, sinasabing nagmakaawa siya parang aso. Nagdilim ang paningin ni Yuzo sa galit. Isang malakas na suntok ang bawi niya. Bumalik si Sok Chan ng mas marahas, sunod-sunod na tinamaan si Yuzo sa ulo at tiyan. Bumagsak si Yuzo at umubo ng dugo. Habang nakahandusay, naalala niya ang sinabi ni Do Hyun, mas mahigit ang peteng ay hindi humihinto sa paglangoy, mas mahigit. Muling nagninggas ang apoy sa loob niya. Tumayo siya at muling lumaban. Nagpalitan sila ng matitinding suntok, walang atrasan. Ginamit ni Yuzo ang teknik na itinuro ni Do Hyun, tinamaan niya sa kilay si Sok Chan. Nagwala si Sok Chan at naglabas ng mababangis na suntok. Pero nakita ni Yuzo ang pagkakataon, ginamit niya ang sipa na itinuro ni Sung Yong. Nabigla si Sok Chan, hindi makapaniwala na ang dating mahina at duwag na si Yuzo ay ganito nakalakas. Ang laban ay naging labanan ng willpower, at doon, hindi natalo si Yuzo. Sa huli, bumagsak si Sok Chan. Habang naglalakad palayo si Yuzo, tumingin si Sok Chan sa kanya na may halong galit at pagkatalo. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Yuzo si Do Hyun sa kulungan. Pareho silang natuwa na muling nagkita. Mahina siyang nagtanong, nakakita ka na ba ng totoong peteng? Ngumiti si Yuzo, pumunta ako sa aquarium. Akala ko gagalaw sila, pero hindi naman pala gumagalaw. Tumawa si Do Hyun at sagot niya, baka patay na yung peteng. Nagkatawanan silang dalawa, parang magkaibigan na lang muli. Pagkaraan ng 6 na buwan, mahirap pa rin ang buhay sa labas para kay Yuzo. Dahil may kriminal na record, madalas siyang madiscriminate at hindi makahanap ng matinong trabaho. Pero hindi siya nag-iisa, tinulungan siya ng mga kaibigan niyang nakasama sa kulungan. Si Sung Yong ay may food truck na ngayon. Si Wanjun naman ay nagtatrabaho sa construction at nag-aaral sa gabi. Si Sang Hyeb ay bumalik sa gym bilang coach. Araw-araw, nag-e-ensayo si Yuzo nang walang pahinga. Nagpangako silang lahat na kahit ituring silang mga ex-convict, hindi sila susuko. Isang araw, binisita ni Yuzo si Do Hyun dala ang magandang balita, may part-time job na siya sa isang gym. Nakahanap na siya ng tirahan at pagkain, at kaya pa niyang magpatuloy sa pag-ensayo. Mahirap ang daan para maging propesyonal na boksingero, pero tulad ng peteng, hindi siya titigil sa paglangoy. Gayunman, nag-aalala pa rin si Do Hyun. Kahit natalo na ni Yuzo si Sok Chan, alam niyang may mga gulong susunod. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Yuzo na mag-ingat at huwag padadala sa galit. Tahimik lang na tumango si Yuzo. Sabi ni Do Hyun, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Sa gym, mas lalo siyang nagsipag. Habang nag-e-ensayo, may isang coach na binubugbog ng isang aroganteng pro boxer na nagngangalang All. Nagtanong si All kung sino ang magiging punching bag niya sa araw na yon. Sagot ng coach, wala nang gustong lumaban sa iyo, akala nila gusto mong pumatay.
At dahil doon, itinuro niya si Yuzu. Tumawa si All at ininsulto si Yuzu, sinabing ex-con ka raw, gusto mo bang sumubok? Tinanggap ni Yuzu ang hamon. Mabilis niyang naiwasan ang unang suntok. Inabutan siya ng coach ng protective gear. Pero gloves lang ang isinuot niya. Tinawanan siya ni All, iniisip na minamaliit siya nito. Sinugod siya ng mabilis, pero tinutukan lang ni Yuzu ang depensa, binabantayan ang ulo. Sa tamang pagkakataon, tinamaan niya si All sa braso. Napahiyaw sa sakit si All at napaluhod, humihingi ng yelo. Nagalit ang may-ari ng gym dahil si All sana ang lalaban sa illegal na event na tinatawag na FOG, isang underground boxing match na eksklusibo lang sa ilang VIP guest. Ang laban ay live na pinapanood sa isang private app kung saan malalaking tao ang nagtataya ng pera. Si All ang isa sa mga pangunahing manlalaro, at ang kalaban niya ay isang kilalang mandirigma na tinatawag na Tank. Ngunit ngayong biglang na-injure si All, nawala siya sa laban. Kinailangang humanap ng pamalit ang mga organizer at nangakong babayaran ng 10 beses ang premyo, anuman ang maging resulta. Walang nagreklamo sa mga manunood. Sa halip, mas lalo silang na-excite at tinaasan pa ang kanilang mga taya. Lumabas na ang misteryosong manlalaban, siya pala ang pinuno ng gang, si Wuyong. Para maging patas ang laban, binago ang mga patakaran. Kung tatagal si Tank ng 30 segundo, siya na ang panalo. Nag-ingay at nagwala sa tuwa ang mga tao. Halos lahat tumaya kay Wuyong. Pumasok si Wuyong sa ring, tinapak si Tank at sinabing huwag matakot. Nangako siyang babayaran nito ang lahat ng utang ni Tank kung makakapagpatama lang siya ng isang suntok. Nagsimula ang laban. Hindi makalaban si Tank. Sa isang sipa at isang suntok pa lang, nawala na siya ng malay parang sanggol. 10 segundo pa lang ang lumipas, pero hindi pa rin tumigil si Wuyong, sinira pa niya ang binti ni Tank. Habang pauwi, nakasalubong ni Yuzu si Wanjun. Nakita niyang may binibigyan nito ng pera na lalaking may tungkod, at halatang nahihiya. Noon pala, si Wanjun ang nambuli sa lalaking yun dati at siya rin ang dahilan kung bakit napilayan ito. Pero nagbago na si Wanjun at sinusubukan niyang itama ang mga mali niya noon. Bumati si Yu sa kanya, at nagkunwari si Wanjun na parang walang nangyari. Nagkwentuhan silang dalawa. Sinabi ni Yu na muntik na siyang mapaalis sa gym. Napabuntong hininga si Wanjun at sinabing mahirap talaga ang buhay. Pero sabi ni Yu, pinili niya ang landas na yun at kahit gaano kahirap, hindi siya susuko. Pagkatapos, pumunta sila sa food truck ni Song Yong. Madalas kumain si Wanjun doon ng libre, pero hindi na ito pinapansin ni Song Yong. Kahit palaging biruan at asaran lang sila, mahalaga pa rin ang pagkakaibigan nila lalo na sa panahon ng hirap. Dumating si Jihi, ang tutor ni Wanjun. Nagtagay silang 4 at nag-toast para sa mas magandang kinabukasan. Napansin ni Song Yong na panay ang tingin ni Yu kay Jihi, halatang may gusto siya rito. Biglang may dumating na mamahaling kotse na mabilis ang takbo. Bumaba ang driver at diretso itong lumapit kay Yu, si Wuyong pala. Hindi na ito paligoy-ligoy at inaya si Yu na magtrabaho para sa kanya. 3 oras bago yon, inutusan ni Wuyong ang mga tauhan niya na hanapin si All, na biglang nawala. Pagdating nila sa cruise ship, nakita nilang si All ay bagbog sarado at nakaluhod. Ipinaliwanag ni Kanan na hindi lumaban si All dahil sa pilay sa palso. Tinanong ni Wuyong kung sino ang nanakit sa kanya, at sagot ni All, isang janitor daw na nagngangalang Yuzu. Nagulat si Wuyong at agad siyang naging interesado kay Yu. Pinapili niya si All kung sino ang pagkakatiwalaan niya, ang girlfriend ba o ang manager. Pinili ni All ang manager dahil pinsan niya ito. Sinabi ni Wuyong, kung makakayanan ng manager na hindi sumigaw sa loob ng 10 segundo, palalayain niya si All. Pero bago pa siya matapos magsalita, sumigaw na agad ang manager sa takot. Walang awa silang 3 itinapon ni Wuyong sa dagat. Pagkatapos noon, nagulat si Kanan na si Yuri ang bumulag kay Sok Chan. Namangha si Wuyong sa kakayahan ni Yu kaya nagmadali siyang kunin ito at inalok ng malaking halaga. Pero agad tumanggi si Yu. Sabi niya, hindi siya katulad ni Sok Chan. Nabigla si Wuyong dahil wala pang tumatanggi sa kanya noon. Kaya nagpasya siyang gumamit ng maruming paraan. Kinabukasan, kausap ni Jihi si Yu sa telepono nang makita niyang may buntis na nahihirapan. Agad niyang binaba ang tawag at nilapitan ito para tulungan. Pero nang mailagay niya ang mga gamit sa sasakyan, naglabas ng sigarilyo ang babae at tinanong kung siya ba si Jihi.
Bago pa siya makareact, may lalaking biglang humawak sa kanya at pinilit siyang sumakay sa ambulansya ng mental hospital. Pumasok si Miss Park, tinanggal ang peking tiyan habang si Jihee ay naghahanap ng pagkakataong makatakas. Binugbog niya ang lalaki gamit ang oxygen tank at sinubukang buksan ang pinto, pero nakalock ito. Sinipa siya ni Miss Park at nawalan siya ng malay. Sa parehong oras, nag-eensayo si Yu kasama si Sang Hyeb, habang nanunood sina Won Jun at Sung Yong. Para silang matandang mag-asawang nag-uusap tungkol sa mga anak. Naasar si Won Jun nang biglang magpakasweet si Sung Yong. Pagkatapos ng ensayo, nakatanggap si Yu ng video call mula kay Jihee. Nakita niyang umiiyak ito at parang pinipigilan. Tinawagan niya ulit pero walang sumagot. Naisip niyang si Woo-yong ang may gawa nito. Nagngit-ngit siya at gustong maghiganti. Pinigilan siya ni Won Jun. Sinabihan siyang magpigil dahil gusto lang ni Woo-yong na magwala siya. Tumawag si Sang Hyeb sa pulis, pero wala silang magawa dahil hindi malinaw ang sitwasyon. Maya-maya, nakatanggap si Yu ng mensahe, isang address ng construction site. Agad silang apat na pumunta gamit ang lumang truck. Pagdating nila roon, naghiwa-hiwalay sila para maghanap, pero walang makita. Hanggang sa may napansin si Yu, isang keychain sa lupa. Tinawagan niya si Jihee at narinig ang ringtone mula sa loob ng lumang gusali. Tumakbo siya papasok nang walang pagdadalawang isip. Sa loob, may dalawang lalaking nakatali kay Jihee. Papalapit na ang mga ito para saktan siya, pero dumating si Yu at Won Jun. Sa dalawang suntok lang ni Yu, bumagsak agad ang mga kalaban. Tinulungan niyang makawala si Jihee, pero sinabi nitong tumakbo na sila. Tumunog ulit ang cellphone. Biglang lumitaw ang mas maraming kalaban mula sa lahat ng direksyon. Ginamit pala ni Miss Park ang cellphone ni Jihee para patibong kay Yu. Wala silang laban sa dami ng mga kalaban. Tinakpan ang kanilang mga mata at isinakay sa van. Nakita ni Sung Yong at Sang Hyeb ang van at agad silang sumunod. Sa loob ng sasakyan, nawala ng malay si Yu. Pagkagising niya, nakatali na siya sa upuan. Tinanong niya si Woo-yong kung nasaan ang mga kaibigan niya. Hindi ito sumagot. Sa halip, nagkwento siya kung paano sinasanay ang mga batang sundalo sa Africa, binubulag, binibigyan ng baril, at pinapaputok sa harap. Pagkatapos alisin ang takip sa mata, makikita nilang may pinatay na sila. Dahil sa trauma, natututo silang sumunod sa utos. Pagkatapos, pinapili ni Woo-yong si Yu kung sino ang mamamatay, si Won Jun o si Jihee. Nakiusap si Yu na huwag silang idamay. Pero nawala na ang interes ni Woo-yong, kaya iniutos kay Miss Park na siya na ang bahala. Bago umalis, sinabi niya na kung hindi pipili si Yu, pareho silang mamamatay. Si Miss Park ay baliw, gustong-gusto niya ang maruming trabaho. Inutusan pa niya ang mga tauhan na i-record ang lahat. Binigyan niya si Yu ng 10 segundo para pumili. Sumigaw si Yu na papatayin niya ito, pero walang nangyari. Napahagulgol siya at tinanong si Won Jun kung anong gagawin. Pagkatapos ng bilang, narinig ni Miss Park ang pangalan ni Won Jun, kaya sinaksak niya ito. Pero sa kabutihang palad, ang tama ng kutsilyo ay sa tali lang, kaya nakawala si Won Jun. Agad niyang hinablat ang braso ni Miss Park at itinapon ito. Pinabagsak niya ang dalawang gwardyang walang silbi. Muling sumugod si Miss Park, pero nasalo ni Won Jun ang kutsilyo at ibinagsak siya ng malakas. Pinakawalan niya ang iba at sabay-sabay silang tumakbo pababa. Pagkagising ni Miss Park, inutusan niya ang daan-daang gwardya na sumugod. Nanatili si Won Jun para pigilan sila, habang sina Yu at Jihee ay tumatakbo palabas. Pero may dumating pang kalaban sa harap nila. Nagsikap si Yu lumaban pero nadulas at nahulog sa hagdan. Dumating si Won Jun para tumulong, pero naitulak siya ng isang gwardya sa pader. Nawalan ng lakas si Yu. Tinamaan ng fire extinguisher ni Jihee ang gwardya at nagkaroon ng pagkakataon si Yu para bumawi. Bago pa sila makahinga, dumating ulit ang mga kalaban. Kahit duguan na si Won Jun, hinarang pa rin niya ang mga ito para makatakas ang kanyang mga kaibigan. Nakarating sina Yu at Jihee sa parking lot, pero may mga bodyguard na hamarang. Sa huling sandali, dumating sina Sung Yong at Sang Hyeb. Nilabanan nila ang mga kalaban ng buong lakas, ilang segundo lang, bagsak na lahat. Nagmamadali silang bumalik para hanapin si Won Jun, pero nakita nilang tinalo na pala niya lahat ng tauhan mag-isa. Nagbiro pa siyang huli na ang mga kaibigan niya.
Tinulungan siya ni Yu tumayo at sinabing huwag siyang mawalan ng pag-asa. Bago pa dumating ang mga bagong gwardya, nakatakas silang lahat. Sa kasamaang palad, malubha na ang kalagayan ni Wanjun. Inilabas niya ang isang notebook na may listahan ng mga taong binyuli niya noon. Nakiusap siyang si Yu na lang ang humingi ng tawad sa kanila. Pero tumanggi si Yu, sabi niya, si Wanjun mismo ang dapat gumawa niyon kapag gumaling siya. Ngunit hindi na nakayanan ni Wanjun. Bago siya tuluyang mamatay, sinabi niyang hindi siya mamamatay bilang basura. Pero hindi na rin siya umabot. Napasigaw si Yu sa sakit at galit. Bumalik sa isip niya ang lahat ng alaala nila. Sinisi niya ang sarili sa nangyari. Sa libing, nakatitig si Yu sa larawan ni Wanjun na panang guilt. Bigla siyang sinampal ng isang babae, si Yunjin. Kapatid ni Wanjun. Galit nitong tinanong kung nasaan siya noong namatay ang kanyang kapatid. Walang nagawa si Yu kundi paulit-ulit na humingi ng tawad. Pero ayaw ni Yunjin ng sorry, gusto lang niyang buhay ang kapatid niya. Hindi na mapatawad ni Yu ang sarili. Lubos niyang pinagsisihan ang pagtanggi niya noon sa alok ni Wuyong. Sumigaw si Yu na kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Wanjun. Biglang sumabog sa galit si Sung Yong at sinabing hindi kasalanan ni Yu ang nangyari. Dahil kay Yu, unang beses na naramdaman ni Wanjun na isa siyang totoong tao sa kabila ng maruming buhay niya noon. Sa tulong ni Yu, pumasa siya sa high school equivalency test at humingi ng tawad sa mga taong sinaktan niya. Sinabi ni Sung Yong na tigilan na ni Yu ang pagsisisi, dahil kung patuloy siyang magpaparusa sa sarili, hindi kailanman matatahimik ang kaluluwa ni Wanjun. Pagkarinig nito, naunawaan ni Yunjin kung gaano katibay ang samahan ni Yu at ng kanyang kapatid. Samantala, kausap ni Jihee ang kanyang ina sa telepono. Biglang may lalaking may pilat sa mukha na bumangga sa kanya. Naghinala siya, kaya binaba niya ang tawag at sinundan ito. Nakita niya ang lalaking may pilat na nakikipagkita sa pulis na may hawak sa kaso ni Wanjun. Pinilit niyang sagutin ng pulis ang tawag mula kay Kanan. Sa telepono, inalok ni Kanan ng malaking suhol ang pulis para ibahin ng sospek at ibang tao ang pagbintangan. Nakita ito ni Jihee at agad niyang ipinaalam sa mga kasama. Lalong lumala ang sitwasyon nang magpadala si Wuyong ng korona ng bulaklak para sa burol ni Wanjun. Nakalagay sa card, mas mahigit ituloy natin ang hindi natapos na usapan, mas mahigit. Galit na galit si Sung Yong kaya winasak niya ito. Mura siya ng mura at sinabing walang silbi ang mga pulis. Pinakalma siya ni Sang Haib, na aminadong gusto ring patayin si Wuyong, pero sinabi niyang walang mareresolba kung puro galit lang. Habang nagtatalo ang lahat, tahimik na binabasa ni Yu ang notebook ni Wanjun. Sa huling pahina, nakasulat ang pangalan ng biktima, siya mismo. Noon niya lang naintindihan na ang gustong sabihin ni Wanjun bago siya mamatay ay patawad. Mahigpit na hinawakan ni Yu ang notebook at nagpasya, ang mga pumatay kay Wanjun ay dapat magbayad. Pero sa pagkakataong ito, magpaplano silang mabuti. Laking gulat nila nang sabihin ni Yunjin na gusto niyang sumama. Para patunayan ang sarili, mabilis niyang tinalo ang tatlong lalaki sa isang iglap. Nadagdagan ng isa pang malakas na miyembro ang grupo ng mga naghihiganti. Lahat sila ay tumingin sa larawan ni Wanjun na may determinadong mukha. Kahit anong unos ang dumating, hindi sila uurong, ang unang hakbang, makahanap ng ebidensya. Naalala ni Jihee na minsang sinabi ni Wuyong kay Miss Park na may video siya ng buong pangyayari, pero mahirap hanapin kung saan ito nakatago. Biglang may naisip si Yu. Nagbihis si Yunjin bilang delivery rider at pumunta sa headquarters ni Wuyong dala ang isang package. May mga hidden camera sa loob nito, inilagay ni Yu. Dahil mahigpit ang seguridad, idinikit ni Yu ang lumang business card ni Wuyong sa package. Akala ng mga gwardya ay galing ito sa opisina ni Wuyong kaya diretsyong dinala sa streaming room. Sa camera feed, sinimulan ng grupo ang pagguhit ng mapa ng loob ng gusali. Nang makumpirma nila ang target, agad silang kumilos. Pinaharurot ni Sung Yong ang sasakyan at diretsyong pumasok sa underground parking. Nakita ng mga gwardya ang kainahinalang van sa CCTV at agad silang lumabas para tingnan, pero pagdating nila roon, walang laman ang van. Biglang may narinig silang kakaibang tunog, at sumabog ang microwave sa loob ng van. Nagkaroon ng alarma sa sunog at nagkagulo ang lahat. Habang abala ang mga gwardya, nakapasok na ang grupo sa gusali. Mabilis na sumiklab ang matinding labanan. Kahit mas marami ang kalaban,
Hindi sila nagpatinag. Naghiwalay sila sa dalawang grupo, ang isa panangga, ang isa naman pambugbog. Kailangan nilang manalo ng mabilis. Matapos mapabagsak ang lahat ng kalaban, pumunta si Yu sa live broadcast room para hanapin ang ebidensya, habang ang iba ay naiwan sa lobby para hamarang sa mga paparating. Nang makita ni Yu ang silid, tinakat niya ang technician at pinabuksan ang mga file, pero nabura na ang folder ng araw na yun. Samantala, pinapanood ni Wuyong ang lahat sa monitor. Namangha siya sa galing ni Yu. Pagbalik ni Yu sa lobby, pinatugtog ni Wuyong ang video ng nangyari noong araw ng pagkamatay ni Wanjun. Umalingaw-ngaw sa buong gusali ang sigaw ni Yu. Nang makita nilang sinaksak ni Miss Park si Wanjun, nag-apoy sa galit ang lahat. Dumating si Kanan kasama ang mga backup. Binuksan ni Wuyong ang speaker at sinabi kay Yu, "Kung gusto mo ang video, kunin mo." Hindi nagdalawang isip si Yu at naglakad sa gitna ng mga kalaban papunta sa elevator. Iniutos ni Kanan sa mga tauhan niya na linisin ang parking area. Naiwan si Kanan, Miss Park, at Scar para labanan ang grupo. Nang malaman ni Yunjin na si Miss Park ang sumaksak sa kanyang kapatid, agad siyang nagtungo para maghiganti. Nakipaglaban si Sang Hayab kay Kanan, habang si Sung Yong naman ay hinarap si Scar. Sa elevator, tinanggal ni Yu ang benda sa kamay niya, handa na siya para sa huling laban. Habang pinapanood niya sa screen ang video ng pagkamatay ni Wanjun, napuno siya ng galit. Binigyan siya ni Wuyong ng dalawang pagpipilian, kunin ang video at umalis, o makipaglaban sa kanya. Dinampot ni Yu ang USB ng walang alinlangan, pero hindi siya agad pinakawalan ni Wuyong. Ngumisi ito at nagsabing, "Sino naman ang susunod? Mas masarap bang panuorin kung pamilya ang nasasaktan kaysa kaibigan?" Nagliyab sa galit si Yu. Sumugod siya at sunod-sunod ang kanyang mga suntok, pero madali itong naiwasan ni Wuyong. Tinamaan pa si Yu ng sampal at tinukso na parang aso. Nang mapagod si Wuyong, naging marahas ang kanyang mga atake. Sa kabilang banda, lalo pang tumindi ang labanan sa hall. Pantay ang laban ni Sang Hayab at Kanan, habang si Sung Yong ay nahirapan sa kakaibang galaw ni Scar, hanggang sa mabali ang kanyang binti. Samantala, nagtagumpay si Yunjin laban kay Miss Park at sa wakas, nakaganti siya para sa kanyang kapatid. Nakita niyang nasa panganib si Sung Yong kaya tinulungan niya itong labanan si Scar. Bumangon si Yu kahit hirap na hirap, pero nasuntok ulit siya ng malakas. Kalma lang si Wuyong, uminom pa habang tinatadyakan si Yu at binasag ang baso. Tumayo siya sa ring at paulit-ulit pinatugtog ang video ni Wanjun na sinasaksak. Tuluyang napuno si Yu ng galit at hinatak ang lahat ng lakas. Sumugod siya at tinamaan si Wuyong. Sa bawat suntok, bumabawi siya. Sa wakas, nakuha ni Yu ang upper hand, pero hindi niya magawang baliin ang binti ni Wuyong. Sa halip, sinuntok niya ito sa ulo at ibinagsak sa salamin ng ring. Habang si Yunjin ay nasugatan at nabalian ng braso sa pakikipaglaban kay Scar, biglang dumating si Sung Yong at sinakol si Scar, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yunjin na tapusin ito. Sa kabilang laban, ginamit ni Sang Hayab ang matinding determinasyon at natalo rin si Kanan. Kahit sugatan silang lahat, natapos nila ang kanilang misyon. Sa kabilang dako, bumangon si Wuyong at muling nakipaglaban kay Yu. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Yu, binali niya ang braso ni Wuyong. Kahit pagod at sugatan, sumigaw pa rin si Wuyong at tinangkang itulak si Yu palabas ng bintana. Kumapit si Yu sa frame ng bintana habang si Wuyong ay nakabitin sa labas, sumisigaw ng "Bitawan mo ako." Gusto ni Yu ng hustisya para sa kaibigan, pero ayaw niyang maging mamamatay tao. Kaya, buong lakas niyang hinayla si Wuyong pabalik. Tumawa si Wuyong at sinabing pagsisisihan niya yun. Pero matatag na sagot ni Yu, "Hindi ako katulad mo." Habang naglalakad palayo, napagtanto ni Wuyong na tuluyan na siyang natalo. Pagkalipas ng ilang araw, inaresto siya ng mga pulis dahil sa ilegal na sugal at sa pagkakasangkot sa ilang pagpatay. Pagkatapos ng lahat, binisita ni Yu ang bawat taong nasa notebook ni Wanjun. Humingi siya ng tawad sa kanila para sa ngalan ni Wanjun. Hindi lahat ay nagpatawad, pero natupad ni Yu ang huling hiling ng kaibigan. Sa huling pahina, isinulat niya ang salitang pinatawad sa tabi ng pangalan niya. Sabi niya sa larawan ni Wanjun, "Matagal na kitang pinatawad." Maya-maya, binisita niya si Do-hoon sa kulungan.
Sinabi niyang alam na niya kung ano ang gusto niyang maging, isang mahusay na boksingero tulad niya. Ngumiti si Do-hoon at tumango, sabay sabing kailangan pa niyang magsipag para marating yun. Magsisimula na ang World Rookie Championship. Nagsanay ng mabuti si Yu at ang kanyang mga kaibigan para sa paligsahan. Sa pagkakataong ito, hindi na sila lumalaban para mabuhay, kundi para sa kanilang pangangarap at passion. Sa huli, si Woo-young ay nakulong. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang cellmate ay si Do-hoon. Nagkatinginan silang dalawa, at sabay silang ngumiti ng malamig.